Umiiyak ba ang anak mo kapag pinapatay ang gadget? Hindi ibig sabihin na addicted agad siya, pero kapag paulit-ulit ang mga ganitong behavior, baka sobra na ang screen time niya. Ito po si Dr. Rakat, I'm a pediatrician and a mom. Narito ang mga signs na dapat nating bantayan dahil baka sobra na sa screen time ang bata. First, very big yung reaction niya kapag pinapatay or kinukuha yung gadgets. Matindi yung pag-iyak, matindi yung galit, o kaya ay tantrums. Pangalawa, palaging humihirit ng one more video, 5 minutes pa, pero hindi na matapos-tapos itong cycle na ito. Pangatlong sign, nawawalan na siya ng interes sa paglalaro ng iba niyang mga toys na hindi involving yung gadgets. Pwedeng nawawalan din siya ng interes sa hobbies, sa sports, or yung sa pakikipaglaro sa ibang mga bata. Kasama na rin sa sign yung palihim na paggamit ng gadgets. Minamadali yung homework o kaya yung mga gawaing bahay para makagamit na ng computer or ng cellphone, at nagiging irritable din po hanggat hindi pa binibigay pabalik sa kanya yung kanyang gadget. Pwede rin pong magkaroon ng mga physical symptoms tulad ng madalas sumakit yung ulo, laging pagod yung mga mata or nalalabo yung mga mata, o kaya sabihin niya parang nanunuyo yung mata, o kaya laging nagbiblink na gano'n, no? And may mga bata naman po na sobra na sa gadgets ay hirap pong matulog dahil sila ay overstimulated. Tandaan po na huwag magbase sa isang simptomas lamang or isang sign. Tingnan po natin kung ito ay paulit-ulit at nakakaapekto na sa tulog, sa pag-aaral, sa behavior, at sa family time and time with their friends and sa people around them. So mag-start po tayo, magkaroon po tayo ng clear na rules pagdating sa paggamit ng gadgets, saang areas ang ng bahay na pwedeng gumamit ng gadgets, at kailangan consistent po tayo sa pagbibigay ng limitasyon sa ating mga anak para po hindi araw-araw ay nauwi tayo sa gadget battle sa ating mga anak. Muli, ito po si Dr. Rakat. Ingat po palagi.